Ito yung unang mga 5 reality. Pagtatahakin mo na ang mundo ng pagnenegosyo. Bakit gusto kong sabihin sa inyo to? Anong dahilan? Habulin mo yung tagumpay na yan. Habulin mo ang resulta technique. Ito yung 5 reality makakabangga mo. Ikaw ba yung nagbabalak magnegosyo? Target mo bang magnegosyo mga susunod na mga araw? Ikaw ba yun? Tapusin nyo po ang bidyong to. Kasi malalaman nyo po dito, makakapag-ready kayo. Magbibigay ako dito ng 5 reality na makakabangga mo sa iyong pagnenegosyo. So by the way, baka may hindi pa nakakilala sa akin dyan. Ako nga po pala uli, si Darcel Robles. Isa po akong negosyante, no? At magli-5 taon na po ang karanasan natin sa mundo ng pagnenegosyo. So tara, umpisahan natin to. Game! Ano nga ba yung 5 reality sa ating buhay pag nenegosyo? So ito muna ang kwento ko sa'yo. Way back 2019, ang problema ko dyan, syempre baguhan pa tayong negosyante nun. Wala pa tayong kaalam-alam. Hindi ko pa alam itong mga reality na to. Wala pa akong karanasan dyan. Dyan ako nalungkot, dyan ako na-stress, nung hindi ko pa alam yung reality niyan. Nalulugmok talaga ako dyan. Hindi ko pa alam yan eh. Hindi ako nakapag-ready dyan. Kaya ang ginagawa ko dyan, tuwing darating ako sa lonely days, malungkot na araw dahil dyan sa mga reality na yan na hindi ko napaghandaan, wala akong ibang magawa kundi mag-exercise. Ang sumasalba sa akin na hanggang ngayon bit-bit ko yun, ang mag-exercise, ang magbuhat, ang mag-workout, ang mag-gym. Yan ang sumasalba sa akin palagi na napakalaking tulong sa aking buhay. Hindi lang sa buhay ko, pati sa buhay pag ninegosyo ko. Kaya walang naubra sa akin kahit gaano pa yung kalungkotan. Walang uubra sa akin dahil meron akong exercise, meron akong workout. Kaya ngayon, hanggang ngayon, anong taon na? 2024, mas lumulupit pa ako, inaaraw-araw ko ang pag-gym, ang pag-workout. Kasi yan talaga ang sasalba sa atin eh. Yan yung magliligtas sa atin sa mga downtimes natin, sa mga lugmok na times natin. Yan ang magsasalba sa atin. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo, seryosohin nyo ang pag-workout. Nandyan na lahat. At ngayon, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang 5 realidad na kakaharapin nyo, makakabangga nyo sa inyong pag tinatahak nyo na yung mundo. Yung pangarap nyo, o sa madaling salita, ang buhay, entrepreneurship, ang buhay pag nenegosyo. Ito yung unang mga 5 reality na makakabangga nyo. Makinig po tayong maigi. Ang unang reality na kakaharapin mo ay palaging may problema. Tama ka sa narinig mo. Hindi mawawala yan. Kung gusto mong maging negosyante, lunukin mo na ngayon pa lang. Ang problema kapatid niya, na kahit anong plano mo, yung mga unang araw mo yan, pagandahin mo store mo, planuhin mo ng maigi, strategize mo ng maigi, merong susulpot na problema dyan. Mapapakamot ulo ka dyan. At kapag mahina ka, checkmate ka. Baka isang buwan pa lang, lugmo ka na dyan sa negosyo mong yan. Kasi ako dati, hindi tayo nagkakalayo. Ganyan din ako, nauna lang talaga ako sa inyo. Dati, pinaplano ko talaga ang mga negosyo ko. Ini-strategize ko talaga yan. Pinaplano ko ng maigi yan. Pero ang realization ko, kahit anong plano mo pala, may susulpot at may susulpot na problema. Merong butas ang bubong, masisiraan ka ng pinto, sabog-sabog pa yung sistema nyo, magkakalito-lito sa mga delivery, may magagalit na customer, laging ganyan yan. Palaging meron yan. Masakit sa ulo, di ba? Ngayon pa lang naririnig mo, masakit sa ulo. Kaya meron tayong tinatawag na technique na ibibigay ko sa inyo. Ang technique na kusang mawawala yan technique. Ito yung technique na basta tuloy-tuloy ka lang. Saluhin mo lang ng saluhin, i-absorb mo lang na i-absorb yung mga problemang yan. Kusang mawawala yan technique. Pero wag mo kakalimutan yan, yung mga problemang yan. Kasi yan yung babaunin mo habang buhay. Sa mundo mo ng pagnenegosyo, yan ang babaunin mo habang buhay. Yung mga kaalaman na yan, hindi yan alam ng iba. Wag mong kakalimutan yan. Wag mong sisipain yung kaalaman na yan. I-absorb mo lang na i-absorb. Kung walang pumapasok na diskarte kung paano mo lalabanan yung problemang yan, ganito ang gagawin mo. Relax ka lang. May darating at may darating dyan. Ang gawin mo, antayin mo lang. Mag-ready ka lang ng notebook dyan. Antayin mo. Ang akin dyan, mag-workout ako. Pag nakapag-workout na ako, dyan may pipitik na idea kung paano ko ba malalabanan yung problema na yan na dumating sa ating negosyo. Hindi sabi ko kanina, kapatid niya yan. Ganyan lang palagi ang gagawin mo. Aantayin mo lang ng aantayin yung idea na yun. Basta may kanya-kanya tayong technique. Kung ano yung effective sa yung technique, yun ang gamitin mo. Ang sa akin, pinaka-technique ko, ligo effect. Pag hindi ligo, mag-workout ako. Diyan may pipitik na idea kung paano ko ba lalabanan yung problemang yan. Ganyan lang ang gawin mo. Relax ka lang. Kusang may darating na solusyon dyan. Basta hanapin mo lang yung pinaka-effective sa'yo. Kung paano lalabas yung idea na yon. Ayos? Huli ba? Alright?
Okay, next, dako na tayo sa pangalawa. Number 2 na makakabangga mo sa reality sa buhay pag ninegosyo ay ang ikaw lahat ang unang gagawa niyan. Sobrang effort ang kailangan mong ibigay dyan. Yung sinasabi ng iba, mag-hire ka na. Mag-hire ka na ng tao mo. Patay ka dyan. Ako nagsasabi sa'yo, mali yun. Uguho ang negosyo mo pag ginawa mo yun. Mag-hire ka na agad. Hindi mo pa alam yung pinaka-sales, yung pinaka-ikot ng negosyo mo. Kung ano ba yung pinaka-benta talaga ng negosyo mo araw-araw. Hindi mo pa alam yun, mag-hire ka na agad. Ay fixed cost ka na agad sa negosyo mo eh. Ako nagsasabi sa'yo, mali yung mga payo nilang yun. Mali. Guguho ang negosyo mo pag sinunod mo yun. Kasi ako dati, unang negosyo ko, dinamihan ko sa tauhan. Kasi akala ko nung unang araw ang lakas eh. Akala ko nung unang araw na yun, mas magdodoble pa yun, mas magtitriple pala. Pero hindi. Naging divide 3 ang benta. Ayan nangyari, nag-hire agad ako ng mga tauhan. Tapos wala pala. Ang hina ng benta, 3. Divide 3. Naging divide 3 ang benta. Kumpara ng unang araw, divide 3 ang naging benta. So checkmate ako, walang trabaho yung tauhan ko. Lugi ako doon. Umaandar ang sahod. Kaya sinasabi ko sa'yo, mali yung mga payo nila. Mag-hire ka agad, unang negosyo mo. Mali yun, ikaw muna ang gagawa niyan. Yan ang pangalawang realidad natin. Realidad sa buhay pag ninegosyo, ikaw lahat ang gagawa muna. Kaya may tinatawag tayong technique na kilusan mo lang ang bagay na yan, technique. Ito yung palagi kong sinasabi sa mga videos ko, sa mga vlog ko. Kilusan mo lang ng kilusan na yan, gaganahan ka na uli dyan. Ikaw kasi lahat ang gagawa dyan eh. Lahat ng sangay ng negosyo, ikaw ang gagawa. Sales, marketing, lahat-lahat na ikaw ang gagawa niyan. Kaya darating talaga sa punto, bibigat ang katawan mo. Kaya palagi kong papaalala sa inyo ang technique natin. Kilusan mo lang ang bagay na yan, technique. Kilos lang ng kilos. Sa una, mabigat ang katawan mo dyan. Pero bago tumuloy ang pawis mo, ako nagsasabi sa'yo, ganado ka na dyan. Ganado ka na uli dyan. Babalik na ang gana mo dyan. Kaya ano kailangan mong gawin? Ngayon narinig mo na to. Mag-exercise ka. Sanayin mo ang sarili mo sa mga mabibigat na trabaho. Mag-workout ka. Mag-exercise ka. Tumambay ka sa mga gym. Maglaan ka ng mga 2 oras o 3 oras dyan. Mag-workout ka, mag-workout. Siguraduhin mong papawisan ka. Para makuha mo yung disiplina, yung mindset. Yung kilusan mo lang ang bagay na yan, technique, makuha mo yun, ma-observe mo yun. Kasi yan yung gagamitin mo sa realidad ng negosyo. Ikaw lahat ang gagawa niyan. Huwag mong kakalimutan yan. Yung technique natin, nakilusan mo lang ang bagay na yan, technique. Ayos? Okay, dadako na tayo sa pangatlo. Ang number 3 natin, na reality na makakabangga mo sa iyong buhay pag ninegosyo. Ang number 3 natin dyan ay ang kapatid lang to ng number 2. Ikaw ang kikilos sa lahat, ano? Lahat ng effort mo sa number 2 na yan. Oh, walang makakakita niyan. Wala. Kahit gaano kalaki ang pagod mo dyan, walang makakakita. Pero ako nagsasabi sa'yo, okay lang yan. Normal lang yan. Kaya ang kailangan natin gawin, resulta ang pahabulin natin. Kasi once na makuha natin ang resulta na yan, yung tagumpay na yan, ako nagsasabi sa'yo, lahat ng effort mo, may maliit yan, may katuldok na effort lang yan. Makikita yan ng milyon-milyong mga tao. Kaya meron tayong technique na pahabulin mo o resulta technique. Habulin mo yung tagumpay na yan. Resulta ang habulin natin araw-araw. Pag tutulog tayo, yan ang isipin natin. Resulta, resulta, resulta. Yan lang. Wala na tayong ibang iisipin. Yan lang. Resulta ang pahabulin natin technique. Kaya ngayong narinig mo to, magpapahinga ka, isipin mo resulta. Nagdadasal ka, ipanalangin mo, resulta na yan. Kasi once na makuha natin yan, kahit napakaliit ng effort mo, may makakakita at makakakita niyan. Ako nagsasabi sa'yo, maniwala kayo sa akin. Ayos ba? Huli? At dadako na tayo sa pinakahuli, ang pang-apat natin na reality na makakabangga mo sa iyong buhay pag ninegosyo ay ang may mga customer na magagalit sa negosyo mo. Meron at meron yan. Yung mga ibang negosyante, hindi nila pinapakita yan. Yung mga customer na nagagalit, hindi nila pinapakita yan. Pero yan talaga ang reality. Kasi sa una, hindi mo pa talaga perfecto yung mga sistema niyan eh. Ang mangyayari niyan, yung mga taga-deliver mo, magkakamali yan ng deliver. Dudumugin ng order yung negosyo mo. Kulang ka sa manpower. Kulang ka sa mga tauhan. Malilate ang deliver. May magagalit at magagalit na customer. Kaya ang kailangan natin gawin, ito yung technique na ibibigay ko sa inyo. Pag may nagalit na customer sa inyo, meron tayong technique na bawian mo ng kabutihan technique. Ibig sabihin nito, pag nagalit ang customer mo, di nagalit sa'yo, no? Na-late yung deliver. Kuwari lang, example, bigyan mo ng free. Kung ano ba yung produkto mo, kuwari, burger, di ba? Bigyan mo ng libre. 2. Para sa, ma'am, para sa anak nyo, 1. Merienda muna po kayo. Mawawala ang sama ng loob niyan sa'yo. Hindi ka makakalimutan niyan, pustahan tayo. Yan ang tinatawag natin technique na bawian mo ng kabutihan technique. Magalit ang customer mo,
na late ang deliver, nagkamali ng deliver yung delivery rider mo, bigyan mo ng libre. Hindi ka na makakalimutan ng customer mong yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya yan ang kailangan natin gawin. Paghandaan natin yan, bawian natin ang kabutihan. At yan po yung 4 na reality na makakabangga mo sa iyong buhay kapag tinatahak mo na, kapag nag-uumpisa ka na sa iyong pangarap na negosyo. So bakit ko nga ba sinasabi sa inyo to? Anong dahilan? Bakit gustong gusto kong sabihin sa inyo to? Anong dahilan? Kasi para sa akin, naniniwala ako sa mundo ng pagninegosyo. Meron at merong problema yan. Ang problema, lalabanan lang natin yan. Huwag kang mape-pressure kasi ang kalaban natin dito, yung mga pressure na yan, yung mga depressing moments na yan. Yung malulungkot ka. Okay lang malungkot pero huwag kang sosobra. Kasi tandaan mo, ikaw ang may-ari. Ikaw ang CEO. Ikaw ang may-ari. Ikaw lahat ang gagawa. Hindi pwedeng malulungkot ka dyan. Kaya meron nga akong grupo Negosyanteng Matindi Group. Puro negosyante ang hinihikayat ko dyan. Na pumasok, magsama-sama tayo dito sa grupong to. Mga kapwa negosyante ko, sama-sama tayo dito. Iniimbitahan ko po kayo palagi. Inaanyayahan ko po kayo palagi. Pumasok kayo sa grupo ko. Negosyanteng Matindi Group. Mga kanegosyante ko dyan, kapag dumarating na po kayo sa puntong nakakaharap nyo na po yung mga reality na yan na binanggit ko po ngayon, palagi nyo lang pong isipin, lahat tayo dumaan dyan. Nauna lang po ang iba. Kahit anong ganda ng mga ngiti ng mga negosyanteng yan, yung mga matatagumpay ng negosyante, i-replay mo. Kung meron nga lang replay i-replay mo. Makikita mo yung itsura nila dati, lugmok na lugmok, pustahan pa tayo. Kasi yung mga hinahangaan mo, lahat yan dumaan dun. Ayos ba? Malinaw? So nga pala, sa mga naghahanap ng mga bagong business opportunity dyan, meron akong bagong negosyong gustong ituro sa inyo. Kung gusto nyo po nyan, kung interested po kayo, pwede kayo mag-comment sa baba. Pwede nyo ako pong i-message. Alam kong magugustuhan nyo bagong business na po ito na ituturo ko sa inyo. At alam ko po nagustuhan nyo ang bidyong to. Nalaman nyo ang mga reality ng negosyo na makakabangga natin. Iwan nyo naman po ako ng like. Comment na rin kayo. I-share nyo na rin po ang bidyong to para mapanood ba ito ng mga iba nating mga kapwa negosyante dyan. At ako'y magpapaalam na po muna. Maraming salamat po sa tiwala mga kanegosyo ko. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sunod. Ako po muli, si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!